Bilang paghahanda sa pagbabalik eskwela ngayong araw, police visibility mas pinaigting sa mga matataong lugar para sa seguridad ng mga estudyante. Yan ang report ni J.M. Thompson. Sa paparating na pasukan, nandiyan na naman ang maraming jeep, bus at tricycle na pinagkakasya ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Sa mga tricycle na 3 hanggang 4 lang sanang pasahero, minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang mga may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may 3 pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute. Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan kasi very talamak ngayon yung mga nangyayari. Hindi maganda inside kapag pumapasok ka or bumabiyahe ka papuntang school. Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paiigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay. Pagsimula po ng Lunes, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana namin makita na nagagawang sardinas yung mga bata. In that case, siguro mas mapapanatag yung loob ko kasi hindi na malalas yung worry ko sa mga pamangkin ko knowing na malalas na din yung mga sasakay ng mga transportation doon sa panukala ng LTFRB. Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya. We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan rin naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama rin sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans. Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante. Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever na may mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying. They always inform yung parents ng mga pamangkin ko. Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela. Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan, maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school, sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.